May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Eh, di sana humarap siya kanina. Diba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Diba? Pero si Erwin, sa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo na gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin na they will also hold the Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Di ba? Kaya nga sila nag-ganyan kahapon eh. Okay, next. Next question, Hannah T. from Villarreal. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng broom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong... Sorry. Hello. Sorry. So, hindi pa ako nagbe-breakfast, kaya okay, 3 o'clock na, tama. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila ako ng privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagtatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon yung never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Everyday tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate records. Ayan, we're going to have, our staff are going to have to do it. How about the broom staff po? Meron po bang presence ng... I'm not sure. May nag-attend na kagabi. Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy to Sen? Hahantong ba ito sa committee report? He'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Diba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, but the constitutional change that were one vote. Diba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Chilean group blames us, we blame them.
But in the end, I take responsibility. We're all to blame. Di ba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaita. Kayo nang gugulo eh. Di ba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Di ba? Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office. No, I'm We saying- sought comment from Tito Sen No, no. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it. I allowed it. Then we kept on taking. Sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Win? Oh, prove your sincerity. Vacate the SP room, mag-meeting tayo doon. Oh. Pero yung ite-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Di ba? Sabi daw po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm the conversation? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang bigyan mo akong time. Tapos nag-usap kami ulit, or at the same time, pwede bang adjournment. Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff niya kung pwede that weekend. So, kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, ano to? So sabi ko, Tito Sen, paano yung security? Ganyan. Sabi niya, ilang araw pa pero hanap mo ako opisina. So inanap ko siya opisina, may opisina na pala. So binalikan siya ng staff ko, binalikan ko na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. Nasa 6th floor lang naman na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP and then yung majority office, sa majority naman yun, wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff. Or mag-issue pa ba ako ng memo. So susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam naman sa hallway ko papuntahin o sa opisina ko, baka magamit. Hindi pa rin umalis. O, di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, bibigay yung mga nasa 13. Di ba? So my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I am acting president, then I tell the President Bongbong, mag-usap tayo. O, kakausapin ba ako nun? Kasi siya legitimate president eh. O, di ba? So, okay, usap, etc. Pero ano pag-usap? Paano pag-usap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Isipin mo, lalapit sa yung iba sa Lasino. Monday, kulang na kayo. O ikaw, may kaso ka. Ganito. So, anong klaseng usap yun? So, may angal ako sa bilyonaryo, which wala. Di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete usap, tapos sabihin kong, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So that's what I meant na, we're sincere if they're sincere. Di ba? Robert Mano from DCMM. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Win, ang Palas kinikilala si Senator Win. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. 3 books. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa... Actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha?
kita mo, lahat sila, Marcos na rin. Nagkaisa sila doon. No? Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time. First time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yan. Ha? Guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters, prayers lang for the country. Thank you everyone. Thank you. Sir, Sorry. follow-up na lang po. Yes. Kanina sir na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo nandyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo malagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pang makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw pa ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Nasa gobyerno nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time sabi ko, baka gusto nyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya I unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two Are you still questions. confident, Sen, sa grupo nyo na wala nang kakalas? Knowing na lumipat na si Senator G? Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pairam nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilan kaso na at ilan na ang hinalungkat sa akin, so nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA na. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa Luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo doon sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya ang bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So, I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now, and I don't know what will happen later, I don't know what will happen tomorrow, I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya. Kanina na-hack yung Facebook ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nag-drum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last. Senator, Yeah, go ahead. questions from me, Matthew from Malaya. Yes. Yes, I would like to ask,
how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila, nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin impartial na impeachment kasi yan naman hihingi ng ating mga kababayan at yung ekonomiya kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air condition na kwarto pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East, nararamdaman nila. So, tinanong ng mga ibang kakampi nila, Blue Ribbon, sabi ko, we want to know the truth. But we want it as a fair, so sana both sides nandun. So nagulat lang kami for the next 3 weeks, kami nakalaban. But maybe I can say I just found out today kasi grabe pala yung mga testimony.